Magandang araw sa iyo. Salamat sa pagbabahagi mo nitong mga materyales. Walang anuman. Ang nasa harap natin ngayon ay isang napakalaking kwento. Isang kompletong timeline talaga. Oo, mula sa pinakaunang in the beginning hanggang sa mismong katapusan ng mundo. Mula simula hanggang dulo. At para lang malinaw sa iyo na nakikinig, ang goal natin dito ay simple lang. Hindi para i-convince ka. Hindi. Ang gagawin natin ay bubusiin natin tong kwento na nasa sources, di ba? Titingnan natin kung paano nito ikinokonekta ang lahat. Himayin natin yung logic. Eksakto. Ang buong logic from start to finish. Okay, ready ka na ba? Game? Okay, simulan na natin. Ang nakakagulat dito, hindi ito nagsisimula sa tao, Hindi. hindi sa hardin ng Eden, nagsisimula ito bago pa yun sa sanlibutan ng mga anghel. Eksakto. Ayon sa narrative na to, ang unang nilikha, mga anghel. At ang pinakapundasyon ng lahat, binigyan sila ng Diyos ng malayang kalooban, free will. Free will. Kasabay nito, may inilagay siyang isang pangalan sa kanyang trono. Isang pangalan na nakahihigit sa lahat. Para kanino yon? Nakalaan yon para sa ikalawang persona ng Diyos na sa tamang panahon, magkakaroon din ng anyong nilikha. Para legal niyang manahin yung pangalan. Para legal niyang manahin. Sandali. Dito pa lang may tanong na agad ako. Kung perpekto ang plano, bakit kailangan pa ng free will? Hindi ba't yun ang nagbukas ng pinto para sa gulo? At yan mismo ang punto na binibigyan diin ng source. Kasi yung pag-ibig o pagsunod na hindi galing sa malayang pagpili, parang hindi tunay. Parang robot lang? Oo, parang robot lang. Kailangan ng free will para magkaroon ng tunay na relasyon. Pero tulad ng sinabi mo, may panganib. Dito na nga pumapasok ang isang makapangyarihang anghel. Sa source, ang pangalan niya ay Helel. Helel. Kim Yong-song sa Koreano? Oh, Kim Yung-song. Dito nagiging interesante ang lahat. Si Helel, dahil sa kanyang kapangyarihan at ganda, nagkaroon siya ng ambisyon. Gusto niyang agawin yung pangalan sa trono. Pero ang atake niya, hindi lang basta coup d'etat, no. Ang tinira niya, yung mismong sistema ng pamamahala ng Diyos. Yung mga utos niya. Kinuwesto niya kung makatarungan ba yung mga utos. At naging epektibo ang propaganda niya. Grabe, sabi, 1/4 raw ng mga anghel naniwala sa kanya. Isyong 3, ang dami nun. Dahil sa rebelyong to, pinalayas sila at ikinulong sa isang lugar na tinatawag na Hades o impyerno. Binabanggit yan sa 2 Pedro 2.4. Okay. At mahalagang tandaan to. Ang issue ay hindi lang pagsuway, Kundi, ang pagkwestiyon sa mismong karakter at katuwiran ng Diyos. At yun yung problemang kailangan solusyonan. na siya nagdadala sa atin sa paglikha ni Adan. So, kung ang problema ay ang pagko-question sa utos ng Diyos, bakit tao ang solusyon? Bakit hindi na lang gumawa ng bagong batch ng masunuring anghel? Magandang tanong yan. Ayon sa lohika ng source, kailangan ng isang pampublikong pagpapatunay. Isang public demonstration? Oo, nilikha si Adan, isang bagong uri ng nilalang para ipakita sa buong sansinukob, pati sa mga anghel na nanonood, Na posible palang sundin yung utos ng Diyos ng may pagmamahal. eksakto, na hindi lang ito makatarungan, kundi posible, at ibinigay kay Adan ang pamamahala sa buong mundo. Bilang kinatawan ng Diyos. At para masubok siya, isa lang ang utos. Simple lang. Simple lang, huwag kaining ang bunga ng puno ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Pero ang nakasalalay dito, lahat. Hindi ito tungkol sa prutas Tungkol ito sa tiwala. Sa tiwala. At dito nangyari ang trahedya. Ginamit ni Satanas ang ahas, tinukso si Eva, kumain siya. Pero yung detalye sa source na nakakuha ng pansin ko, yung reaksyon ni Adan. Oo. Hindi raw siya nalinlang. Ang sabi, dahil sa tindi ng pag-ibig niya kay Eva, pinili niyang sumama sa kanya. Napaka-critical niyan kasi hindi yun simpleng pagkakamali, di ba? Isang malay na desisyon. Sadya at malay na desisyon. At dahil si Adan ang pinuno ng sangkatahuan at ng mundo, yung desisyon niya may legal na bigat. So sa pagsuway niya, Legal niyang isinuko yung kapangyarihan niya at yung titulo ng mundo kay Satanas. kaya pala sa kwento sa Lucas 4, nung tinutokso ni Satanas si Jesus, Sa disyerto. kumpiyansa niyang sinabi,
ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kahariang ito dahil ipinagkaloob to sa akin. Hindi siya nagsisinungaling doon. Sa pananaw niya, legal na sa kanya ang mundo. Oo. Dahil sa pagbagsak ni Adan, siya na ang naging prinsipe ng sanlibutang ito. At ang sangkatauhan naging alipin ng kasalanan, para bang gumuho lahat. Parang game over. So, paano ngayon babawiin ng Diyos yung parang deed of sale na to nang hindi niya nilalabag yung sarili niyang patakaran ng katarungan, Dito napapasok yung mga tipan. ang mga covenants? Oo. Dito nagsimula ang napakahabang plano ng pagtubos. Una, ipinakilala ang unang tipan. Yung may dugo ng hayop. Oo, dugo ng hayop bilang pansamantalang pantakip sa kasalanan. Parang bandage lang. Pagkatapos, ibinigay ang batas ni Moises. Pero linawin natin ang papel ng batas. Kasi madalas iniisip na yun na yung solusyon. Pero base sa source, hindi. Hindi talaga. Ang batas, hindi siya ang lunas. Inilalarawan yan sa Galatia bilang isang tutor. Yung monghaksensa sa Korean? Oo, parang isang tagapagturo na humahawak sa kamay ng bata. Ang trabaho niya ay turuan ng sangkatauhan, ipakita sa kanila na, tingnan nyo, hindi nyo kayang sumunod ng perpekto. Sa sarili niyong lakas. Oo, kailangan nyo ng tagapagligtas. Inihanda lang nito ang entablado. Para sa susunod na darating. At ang dumating, ang ikalawang persona mismo ng Diyos. Nagkatawang tao. Isang bagong Adan. Pero this time, hindi siya magpapatalo. At ang misyon niya, ayon sa source, ay hindi lang para tubusin ang kasalanan. Higit pa roon. Dumating siya para ipakita sa lahat, sa tao at mga angel, kung sino talaga ang Diyos, para sagutin yung paninira ni Satanas sa simula pa lang. So, bawat kilos niya, bawat turo, ay isang pagpapakita ng tunay na pag-ibig, katarungan, at kabanalan ng Diyos. At ang lahat ng yan umabot sa sukdulan sa isang lugar. Sa krus? Sa krus. Sige nga, himayin natin yan, dahil ito raw yung climax. Paano eksaktong legal na binawi ng krus yung kapangyarihan na isinuko ni Adan? Okay, sa hardin, si Adan sumuway sa isang simpleng utos. Tama. Sa krus, si Jesus, bilang bagong Adan, nagpakita ng sukdulang pagsunod. Hanggang kamatayan. So, binaliktad niya yung nangyari. Binaliktad niya, inaako niya ang kasalanan ng mundo, binayaran niya yung legal na utang, pero higit pa doon, pinatunayan niya sa harap ng buong sansinukob na ang utos ng Diyos ay hindi mabigat. At ang pag-ibig, kayang magtiis ng lahat. At sa pamamagitan ng dugo niya, itinatag yung bagong tipan. Kung yung una ay bandage, ito na yung complete cure. At ang pinakamalaking plot twist, hindi ito nagtapos sa kanyang kamatayan. Hindi, siya ay muling nabuhay. At yan ang patunay ng tagumpay. Oo, tinatawag siyang unang bunga o first fruits ng mga namatay. Ang konsepto ng unang bunga, 'di ba, sa agrikultura, yan yung patikim. Na may mas malaking ani na susunod. Eksakto. Ang pagkabuhay niyang muli ay garantiya na may mga susunod pang bubuhayin. Dahil sa tagumpay niya, legal na niyang minana ang lahat at natanggap yung pangalang nakahihigit sa lahat. Yung pangalan na nasa trono mula pa sa simula. Yun na yun. Okay, malinaw. Kung siya ang unang bunga, sino o ano itong mas malaking ani na sumunod? Sila yung mga banal o saints, mga taong tumanggap sa banal na espiritu. Pag-akyat ni Kristo sa langit. Oo, sila ang naging katawan ni Kristo sa lupa na nagpapatuloy ng misyon niya. At dito may isang konsepto sa source na medyo nakakagulat. Ano yon? Sinasabi sa pahayag 6 na mayroong isang takdang bilang ng mga martyr na kailangang mapuno. Teka, isang takdang bilang? Parang kota? Parang may kota ang langit para sa mga martyr. Medyo malamig pakinggan, 'di ba? Oo. Paano ipinapaliwanag ng source ang layunin nun? Ang paliwanag sa source ay hindi ito tungkol sa pagiging uhaw sa dugo. Ang bawat martir ay isang testimonya, isang karagdagang ebidensya sa cosmic court case laban kay Satanas. So bawat isa ay patunay. Patunay, kapag napuno ang bilang na yun, sapat na ang ebidensya, sarado na ang kaso. So yung katotohanan ng utos ng Diyos, ganap nang napatunayan, hindi lang ni Kristo. Kundi pati ng isang hukbo ng mga ordinaryong tao. Okay, so kapag napuno na ang kwota ng ebidensya,
Anong sunod? Tutunog ang ikapitong trumpeta. Ang hudyat para saan? Para sa tinatawag na unang pagkakabuhay na mag-uli o first resurrection. Lahat ng mga banal na namatay sa pananampalataya, bubuhayin muli. At sa puntong yon, nanalo na ang panig ng Diyos sa moral argument. Oo, pero yung mundo mismo, sira pa rin, marumi pa rin. So paano ngayon lilinisin, ayon sa source, ang crime scene ng sanlibutan? Dito na magsisimula yung sunod-sunod na paglilinis. Una, ibubuhos ang 7 salot, the 7 plagues. Okay. Habang nangyayari yan, yung mga banal, yung mga nabuhay na mag-uli at yung mga buhay pa, ay dadalhin sa himpapawid. Yung tinatawag na rapture. Oo, pagkatapos sa mga salot, darating na ang mga hukbo ng langit sa pangunguna ni Kristo. Para sa huling digmaan sa lupa. Para sa huling laban. At si Satanas, yung original na kontrabida, anong mangyayari sa kanya? Sa wakas, huhulihin siya at idagapos. Ikukulong siya sa isang partikular na lugar na tinatawag sa source na Mujego-geng. Mujego-geng sa Korea. Anong ibig sabihin yan? Isinasali niyan bilang kalaliman o abyss. Sandali, kanina sinabi mo Hades. Ngayon naman Mujego-geng. Anong pinagkaiba nun sa konteksto ng source? Magandang klaruhin yan. Kung ang Hades ay parang pangkalahatang kulungan, ang Mujego-geng dito ay parang maximum security, solitary confinement. Para lang kay Satanas. Para lang sa kanya. Para siguraduhin na hindi siya makakapanggulo sa loob ng 1,000 taon. At yung pagkakakulong sa kanya. Yun ang simula ng ikapitong 1,000 taon, yung tinatawag na Millennial Kingdom. Ang 1,000 taon ng pamamahinga, yung Cosmic Sabbath. Tama. 1,000 taon ng kapayapaan sa lupa. Si Kristo at mga banal ang namumuno. Parang happy ending na, di ba? Yun na ba yun? Hindi pa raw. At dito ang isa sa mga pinakamahirap unawain na bahagi. Pagkatapos ng 1,000 taon, Ano? si Satanas papakawalan. Tika, yan ang mahirap intindihin sa logika ng source. Pagkatapos ng 1,000 taon na si Kristo mismo ang hari, may kapayapaan, may katarungan, paano pa makakahanap si Satanas ng maluloko? Oo, diba? Dapat kitang-kita na ng lahat. Anong paliwanag dyan? Ang paliwanag, ito'y isang huling pagsubok. Isang final exam sa free will. Para kanino? Para sa mga taong ipinanganak sa loob ng milenyong yun. Kahit lumaki sila sa perfectong kapaligiran, kailangan pa ring patunayan kung ang pagsunod ba nila ay galing sa tunay na pag-ibig. O dahil lang nasanay sila sa sistema? Oo, at ang nakakalungkot, marami pa rin siyang madadaya para sa isang huling rebelyon. Grabe. Kahit sa perfectong mundo, may rebelyon pa rin. Oo, dahil ito'y magiging mabilis at pinal. Ang rebelyong ito agad na tupuin ng apoy mula sa langit. At pagkatapos niyan, Ang huling paghuhukom, itatayo na ang dakilang puting trono ng paghuhukom, ang Great White Throne Judgment. Lahat ng namatay na hindi kasama sa unang pagkabuhay na mag-uli, haharap dito. at ang basehan ay kung nakasulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Oo. At ang sino mang hindi makapasa, kasama na ang kamatayan at Hades mismo. Saan sila pupunta? Itatapon sa lawa ng apoy. Yun na ang ikalawang kamatayan. Ang final, permanent na paghihiwalay sa Diyos. Oo. Ang resulta, ang kasalanan at lahat ng epekto nito ganap nang mawawala sa sangniliha. Burado na. So, matapos ang lahat ng ito, ano ang huling kalagayan ng lahat? Ang happily ever after ng kwento nito? Ang mga matuwid, mabubuhay magpakailanman sa isang bago at nalinis na langit at lupa. Sila'y magiging tulad daw ng mga anghel. At ang huling akto? Ang pinakahuling akto ng buong cosmic drama na to, ang anak na siyang nagtagumpay ay formal na ibabalik ang nalinis at naipanambalik na sangnilika sa Ama. At tapos na? Tapos na ang lahat. Wow! Mula sa rebelyon sa langit sa isang tragic na desisyon sa hardin Sa isang napakahabang plano ng pagtubos. na nakasentro sa krus hanggang sa huling paglilinis ng buong sansinuok. Isang epic saga talaga.
At kung titingnan natin ang buong kwento, yung isang sinulid na nag-uugnay sa lahat na to, yung malayang kalooban, di ba? Oo nga, no? Kung paano ito ibinigay, sinubok, ginamit sa maling paraan, at sa huli pinasakdal sa pamamagitan ng pag-ibig at pagsunod, yan ang nasa puso ng buong narrative na to. At para sa iyo na nakikinig at sumubaybay sa buong timeline, iiwan namin sa iyo ang isang tanong. Medyo pampaikot ng ulo to, mula sa huling bahagi ng source. Sige. Sinasabi doon na sa katapusan, ang anak ay magpapasasakop pabalik sa ama. Ngunit, alam din natin mula sa ibang bahagi na ang anak ay Diyos na umiiral sa labas mismo ng panahon. Siya ang Alpha at Omega. Ang simula at ang wakas? Tama. Kaya ang tanong ay ito, kung ang isang nilalang ay umiiral sa labas mismo ng konsepto ng oras, paano natin dapat unawain ang kanyang paglalakbay sa loob ng oras? Ano ang tunay na ibig sabihin ng simula at wakas para sa isang persona na nauna pa sa panahon mismo? Isang bagay na maaari mong pag-isipan.